Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Welcome sa aming bagong Facebook page. Nainanyahan namin kayong samahan kami sa mga pagbabagong magaganap sa aming mga social media accounts. Napakadami naming inihandang programa na maaaring makatulong sa inyo, lalo na sa panahon ng new normal. Araw-araw kami ay magpo-post ng mga devotions, reflections, applications, biblical insights, at madami pang iba. Maaari din kayong magbahagi ng inyong prayer request sa pamagitan ng pag-message sa aming mga social media accounts. Exciting ito mga kapatid! Sama-sama tayong mag-aral ng salita ng Diyos at ibahagi ito sa buong mundo. Ayos ba? God bless us all! Pakawalan mo, matuto kang bumitaw. Bitiwan mo. Huwag mong yakapin, huwag mo angkinin. Oo, huwag kang matakot. Huwag mong ipagkait sa sarili mo. Palayain mo. Uulitin ko, palayain mo. Natuto ka na, matuto ka na. Matuto kang magpalaya at lumaya. Matagal mong ikinubli sa sarili mo. Ipinagkiit mo sa mundo. Inangkin mo, sinarili mo. Mag-isa mong sinalo. At ngayon, ito na ang katotohanan. Oo, nasa harap mo na. Bumangon ka, maglakad ka, lapitan mo. Huwag kang manghina, huwag kang magduda. Piliin mong hawakan siya. Higpitan mo at huwag kang bibitaw. Alam niya ang bawat liko at dilim. Siya ang liwanag sa daanan mo. Oo anak, malaya ka na. Matagal ka nang malaya. At yan ang katotohanan, ang tunay at ganap na paglaya. Pinatnubayan kami ng Panginoon. Basta umingi ka lang ng tawad, tapos mag-pray ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan hanggang sa makarating kami dito. Sa dami pa rin pagsubok bago nakarating. Palagi ko lang sinasabi at pinapanggit yung I can do everything through Christ who give me strength. Totoo na buhay ating Panginoon. Napakabuti niya.
Hello, ako si Dave at ang tatay ko ay isang pastor. Ang tatay ko ay kilala bilang si Pastor Dudes or Brother Dudes sa mga kapatiran. Sir Agravante para naman sa mga kanyang co-teachers. Totoo niyang pangalan ay Donato Agravante. Panglima siya sa magkakapatid. Pinanganak siya noong September 2, 1968 sa Negros Occidental. Pumasok siya sa Cebu Bible Seminary para tahakin na nga yung pagpapastor. Graduate siya ng seminary at napunta dito sa Manila. Dito siya plinase ng Panginoon para maglingkod. Si Papa ay pag sa bahay, siya yung mahigpit pero mapagbigay. Mahigpit kasi hindi niya hinahayaan na tinotolerate yung mali. Mapagbigay, ayun, hinahayaan niya ako na matuto sa iba't ibang bagay. Pero yun nga, may guidance na kasama. Isa sa malaking influence ni Papa sa akin yung kanyang ministry. Sa loob ng mahabang panahon, tapat siyang naglingkod. Isa to sa nag-push sa akin na ako din na anak niya ay pumasok sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi madali yung pagiging isang pastor. Yun yung nakita ko sa kanya. Pero sa kabila nun ay nagagampanan niya yung mga responsibilidad sa loob ng bahay, sa labas ng church, maging sa loob. Ngayon, si Papa ay isa ng ganap na public school teacher sa elementary. Nagtuturo siya sa Commonwealth Elementary School. Ang purpose talaga niya kung bakit siya nagturo sa school sa mga bata kasi gusto niyang input sa mga kabataan yung values formation na ito yung pag-build ng tamang character. Passion talaga niya yung teaching. Noon pastor siya, teacher, hanggang ngayon isa pa rin siyang teacher. So ito ay kanyang bagong ministry. Thankful ako sa Lord sa buhay ng tatay ko at napakaraming learnings na input niya sa akin. Siguro hindi lang din sa akin, pati rin sa mga ibang tao. Thankful ako sa Lord na yung tatay ko ay yung tatay ko. Para sa mga anak, matuto tayong sumunod sa ating mga tatay, sa ating mga magulang, sapagkat ito yung tama. Ito yung sinasabi ng Bible at may reward itong kapalit. Tandaan natin na porke salungat yung suhestyon ng ating magulang dun sa ating gusto, hindi yun ibig sabihin na hindi nila tayo mahal. Bagkus, ito yung panahon na kung saan tingnan natin yung kung ano ba yung gusto nilang iparating sa atin. Sapagkat walang magulang na gugustuhin mapasama ang kanilang anak. Happy Father's Day po sa lahat ng ama, ng tahanan, and sa mga taong gumanap ng responsibilidad ng pagiging isang ama. Happy Father's Day sa inyong lahat. Hi, ako po si Kuya Ronnie, ang present youth minister ng Holy Spirit Church of Christ sa Quezon City.
tumatakbo yung isip ko, my thoughts are full of what ifs. Yung what if I don't live up to the expectation ng church, or what if I will not deliver, or what if I fail. Kahit ganun, merong paglalaban dun sa aking kalooban. My mind is really rolling. Sabi ng peer, kung tatanggapin mo yan, magkakaroon ka na ng responsibilidad na mas mabigat. Kung tatanggapin mo yan, you will no longer do much ministries outside. Kung tatanggapin mo yan, baka paglidin ka ng Bible study sa labas, evangelism purposes. Kung tatanggapin mo yan, more people will be watching your moves. Pero doon ako natatakot talaga sa yung mag-lead ng Bible study sa labas. Lalo na kung hindi mo kilala talaga yung mga taong pupuntahan mo. Hindi ko lang sinasabi, pero doon ako natatakot. Yun, pumasok sa isip ko yung story ni Jonah na inuutusan siya ng Diyos na pumunta na Nineveh. Naisip ko rin yun, sabi ko, tatanggapin ko po ba ito, Panginoon? Or may iba pa kayong plano sa akin? Yun, talagang natatakot ako. I fear for that moment na pag tinanggap ko ito mangyayari sa akin. Makakahon ka na dun sa isang responsibility. Sumagi din sa isipan ko yung letter ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 1:7. Ang sabi doon, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Parang binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung kapangyarihan, hindi yung spirit ng pagkatakot, kundi isang kapangyarihan ng pag-ibig at ng isang mainam na pag-iisip. Ayun, as I pray to God, I submitted to the words of the Bible through the letters of Paul. I need to put my trust in God and overcome this creeping fear within me. Ito yun. Pag na-overcome mo yung fear mo, you will see your greater purpose in life na mayroong ipinapagawa ang Diyos sa iyong buhay. Only then, you can move and see what is beyond. Nagagamit ako ng Panginoon na mag-preach, mag-Bible study sa labas ng church, sa mga streets, sa mga houses. That was my fear before. At ngayon, I have found the joy of sharing His words. Praise be to God and praise be to the Holy Spirit who had guided my decision during those days.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Sa umaga pong ito ay muli na naman tayong makakarinig ng salita ng Panginoon at samahan niyo po ako sa pagbasa. Ang pangako ng Diyos kay Abram. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak, at narito't isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko." At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, "Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya'y inilabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo." At sa kanya'y sinabi, "Magiging ganyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos na nangako sa aming mga ninuno. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac. At maging sa panahon namin, ikaw pa rin ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ama, maraming salamat sa mga pangako mo sa amin na ito ay pinangahawakan namin, Panginoon. Ito ay isang napakagandang regalo para sa amin na ikaw ang nagbigay ng pangako na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, sa assurance, sa katiyakan na aming pinangahawakan dahil alam namin na ang Diyos na nangako sa amin ay hindi nagsisinungaling. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy naming pinangahawakan. Ingatan mo po kaming lagi, O Diyos, saan man kami pumaroon, ano man ang aming ginagawa. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa iyong banal na iglesia. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag, maging mapagtiwala, Panginoon, sa iyo sa kabila ng mga pagsubok na aming dinaranas. Alam namin na lagi ka naming kasama dahil ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good morning mga kapatid, at muli na naman po tayong magsama-sama upang itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Let's give Him praise because He deserves everything na nagagawa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon.
'cause I am free. I am free. We sing, I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. I am free. Patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Yes, we are free in the name of Jesus. Let our voice be heard, mga kapatid. Patuloy tayong umawit para sa Kanya. We say, to you. Through you the blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through you our hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you my heart screams, I am free. Yes, I am free. We say, I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free. I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. I am free. I am free. We sing, I am free to run. I am free to run. And I am free to dance. I am free. And I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. 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 Yes, God, we are free. We are free in your name. We are free in your name. Yes, O Lord God, we thank you for the freedom, O Lord, na pinagkaloob mo sa amin. And as we continue to worship you, make us a vessel, O Lord God. A broken vessel, O Lord, na patuloy niyo po na gagamitin. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Let's continue to be in His presence, mga kapatid. You take a failure, you take a weakness, you set your treasure in
heart of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Mga kapatid, now is the chance to seek the presence of our Lord. Let's close our eyes and feel His presence. Yes, oh God, He wants your face. To see you, come feel our hearts. Come on, we sing and pray. We want to sing, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Yes, you raise all the broken to life, O Lord. Help us to trust more on your promises. Help us to dwell more in your presence. And thank you for this wonderful moment with you. We lift your name, O Lord, and this is our prayer. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Magandang umaga mga kapatid. Kumusta na po kayo? Nawa kaya tayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos. At sa umaga pong ito, atin pong muli tatalakayin ang
mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. At nasa pangalawang linggo na po tayo. Noong nakaraang linggo, tinalakay ni Brother Dudes ang hinggil sa pangako ng Panginoon na pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ngayon naman, ay atin pong tatalakayin ang kanyang mga pangako na pagkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Sa ating pagsisimula, nais ko lamang pong ikwento. Ito ay isang kwento na nabasa ko po sa isang magazine. Doon daw po sa Amerika ay mayroong isang taong namatay. At siya po ay nag-iwan ng kanyang last will and testament. At nakalagay po doon sa kanyang last will and testament na siya po ay mag-iiwan ng $1 million sa kanyang asawa. Dagdag dito ay mag-iiwan din siya ng $3 million sa kanyang local church. At ang halos hindi ka panipaniwala, mag-iiwan siya ng $1 trillion sa gobyerno ng Amerika upang magagamit ito sa kanyang proyekto. Ito lamang po ang nung titignan nila yung kanyang bank account, wala po palang naiwan kahit na $1 sa bank account ng namatay po na ito. Ibig sabihin mga kapatid na hindi lahat ng mga pangako o kaya katulad dito, will and testament ay kayang panindigan ng kanyang nangako. Pero tayo po na mga Kristiyano ay nakakasiguro sa pangako ng Panginoon. Ang sabi po sa pangalawang Korinto, kabanatang 1, talatang 20, na sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Isang Sunday school teacher, si Everett Storms, ay binilang po ang mga pangako na nakasulat po sa Bible. Ayon sa kanya ay mayroon daw pong 8,800 promises na nakasulat sa Bible. Ito po yung pinagsama-sama na, yung magkakapareho. Sa dami po nito, katulad ng sinabi po ng Apostol Pablo, ay nakakasiguro tayo. At ang sabi, kung basahin nga po natin, ulitin po natin sa English version. Ang sabi po rito sa NIV, 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Lahat po ng mga pangakong yan ng ating Panginoon ay gagawin niya. Maaring kaagad-agad, ngunit mayroon ding mga pangako na ito ay natutupad mga ilang taon muna ang bibilangin. Sa banal na kasulatan, ay atin pong mababasa ang kasaysayan ni Abraham. At dito natin nakita na kaya po siya tinawag na ama ng pananampalataya ay dahil sa exemplary na pananampalataya na kanyang ipinamalas sa bawat isa sa atin. Sa Genesis chapter 12, 1-4, ay ganito po ang ating mababasa. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambayanan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan.
Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusampo ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Kaya umalis si Abram sa Haran at pumunta sa Kanaan, ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 taong gulang noon si Abram. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot, kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai at ang lahat ng ari-arian at aliping na tipon nila sa Haran. Makikita natin dito mga kapatid na si Abraham noon ay 75 years old. Sa panahon ngayon, kapag ganito ang edad, ay alam natin na mahina na ang isang tao at ang sabi nila, nandun na siya sa sunset ng kanyang buhay. Ngunit pinangakuhan ng Diyos si Abraham. Ang sabi ay magiging tanyag na bansa ang kanyang lahi. Wala siyang anak ng mga panahon na yon. At ang kanyang asawa ay 65 years old na rin. Natupad po ang pangakong yan ng Panginoon kay Abraham nung siya po ay 100 years old. So ilang taon pang nakakalipas, 25 years pa. Ngunit si Abraham ay hindi po nagdalawang isip na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Maliban dito, sinabihan pa siya na lumipat ng lugar. Maaring kapag sa ordinaryong tao ay napakahirap gawin ang utos na ito ng Panginoon, ng mga panahon na yon ay establisado na si Abraham. Marami na siyang napundar na mga ari-arian. Ang Maynila, kaya napakaraming tao, napakaraming populasyon dahil marami pong economic opportunity dito. At si Abraham, nung nagpunta po sa lugar na yan, ay naipundar na niya ang mga dapat niyang ipundar at masasabi natin na siya ay nasa kanyang comfort zone na. Pangalawa, nung inutusan ng Diyos na siya po ay lumipat, matanda na siya, 75 years old. At ayon sa mga Bible scholars, yung lugar na kanyang tinitirhan nung mga panahon na yon, nasabihan siya ng Panginoon, ay ito ang pinaka-prosperous and cultured na lugar sa mga panahon sa Lumang Tipan. Pang-apat, challenging yung paglilipat ni Abraham dahil kasama rin niya yung mga ang kanyang pamangkin na si Lot at ang kanyang extended family, kasama po yung kanyang mga alipin. Ngunit makita natin dito na nagtiwala 100% si Abraham sa ating Panginoon. At naniniwala siya na ang ating Panginoong Diyos ay hindi nakatira sa isang lugar lang, kundi katulad ng kanyang sinasabi, ang kanyang pangako na tayo ay sasamahan niya kahit saang parte ng mundong ito. Kaya sinasabi po sa Roma 4:19 hanggang 21, mag-iisang daang taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang kanyang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaring magkaanak. Ganun pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya, kaya tinawag pong father of faith si Abraham. Pinapurihan niyang Diyos dahil lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. So yung mga provisions doon sa paglipat ni Abraham, hindi po siya nagduda, 100% ay nagtiwala siya sa ating Panginoon. Maaring tayo mga kapatid ay tinatawag din ng Panginoon, mayroon siyang ipinapagawa at maaring tayo po ay nag-iisip, halimbawa, ipapadala po niya tayo sa ibang lugar upang maipangaral ang Ebanghelyo. Ang ating mga unang misyonero ay katulad ni Abraham.
isinakripisyo nila ang kanilang comfort at sila ay nagpunta sa mga hindi nila alam na mga lugar upang maipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Cagayan Valley o kaya Region 2, ang lugar na ito ay masasabi po natin na blessed ng mga ganitong mga ngaral at mga Amerikano na nanggaling pa, mga misyonero na galing pa po sa Amerika upang itayo, ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon at may tayo sa lugar na yon ng Region 2 ang mga kongregasyon ng Churches of Christ, Christian Churches. Noong 1908, si Brother Faustino Peneira Sr. ay nagpunta sa Apari mula po sa San Juan, ng tawag noon ay Lapog, Ilocos Sur, upang magministro at mangaral sa bagong tatag noon na Apari Church of Christ. Hindi lamang sa Apari, siya rin po ay nangaral sa mga karatig po hanggang sa buong Lambak ng Cagayan. Sa kanya rin pong initiative ay dumating sa Cagayan Valley ang missionary na si Charles W. Selby, kasama po ang kanyang pamilya, noong 1947 upang itatag ang Philippine Mission Churches of Christ of Northern Luzon at ang Apari Bible Seminary. Kami po ay nagpapasalamat ng mga taga Region 2 dahil sila po ay ginamit bilang instrumento ng Panginoon upang ang aming pamilya ay makakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit dito sa Maynila, ang mag-asawang Willis at saka Velma Hale ay ginugol nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Manila Bible Seminary at ang mga Kristiyano dito sa Metro Manila. At alam natin na dito po sila nalagutan ng hininga at dito na rin po inilibing sa Pilipinas. Iniwan nila ang kanilang pamilya sa Amerika. Si Abraham, hindi na po niya inisip, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, iwanan mo ang iyong pamilya. Ngunit dahil po sa kanyang pananampalataya, siya po ay sumunod at lumipat doon sa lugar na itinuro sa kanya ng Panginoon. Pangalawang utos kay Abraham, ito po ay masasabi natin na unreasonable command, ngunit makikita naman natin doon ang unconditional obedience ni Abraham. Sa Genesis 22, 1 hanggang 2, ay ganito po ang ating mababasa. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Talatang 2. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Genesis 22, 1 hanggang 2. Kanina, nabanggit ko na nangako ang Diyos na bibigyan ng anak at magiging dakila ang kanyang lahi. At doon sa, magmula sa chapter 11, dito sa verse 22, na ipanganak na po si Isaac. At inutusan, sinubukan ng Diyos si Abraham. Ang sabi sa kanya, gagawin niya si Isaac na handog na susunugin. Maaring nabigla si Abraham nung sabihin sa kanya ng Panginoong Diyos ito. At ang sabi nga ng mga commentator, maaring sa tao ito ay unreasonable command. Nag-iisang anak niya at napangakuan siya na magiging descendants. Ang mga descendants niya ay hindi mabilang.
sa pamamagitan ni Isaac. Pero ngayon, papatayin niya ang kanyang anak. Paano mangyayari yon? Na mamamatay si Isaac, pero magiging ama pa rin siya ng maraming lahi. Sa Hebreo 11:17 hanggang 19, ganito po ang sinasabi. Dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. Sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At ganun nga ang nangyari. Parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Ang laki ng pananampalataya ni Abraham, mga kapatid. Hindi po siya nagduda doon sa will o kaya kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi po niya kinwestiyon ito. At yan po yung tinatawag po natin na pinakamataas na antas ng pagsamba. Maring yung pagsamba na iniisip natin ay ito ay pag-aawitan, pananalangin, pagpartake ng komunyon, at pakikinig ng sermon. Pero ang sinasabi po sa Biblia na ang tunay na pagsamba ay yaon pong pagsuko natin, paghandog natin ng ating buhay doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa Romans 12:1, ang sabi po ay ganito. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So, nung ihandog ni Abraham ang kanyang anak, paano ang ginawa ng Diyos? Makita natin doon, nagkaloob siya ng provision. At mababasa nga natin sa Biblia na, ayon, biglang nagkaroon ng isang tupa bilang kapalit ni Isaac. Ganun po ang Panginoon. Kung tayo po ay sumusunod sa Kanya, ang lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng provision sa ipagkakaloob niya sa atin, mga kapatid, kung tayo po ay susunod sa Kanyang mga kalooban. Katulad po ng ating pagkakaloob ng ating mga ikapo. Maaari sa panahon ngayon, apektado tayo nitong COVID-19. Marami pong nawalan ng trabaho at talaga namang challenging ang panahon sa ngayon. Pero, ang sabi ng Panginoon, He will reward our tithing even we are in financial troubles. Malakias 3:10. Ipagkakaloob niya, mga kapatid. Ito po ang kanyang pangako. At ang sabi rin niya, na kahit tayo po ay dumadanas sa napakaigpit na pagsubok, katulad po ng mga panahon ngayon, ang sabi niya, hindi po niya tayo pararanasin ng pagsubok na hindi po natin kakayanin. Unang Korinto 10:13, walang pagsubok na darating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. At kahit ang ating mga pangangailangang physical, mga kapatid, ang sabi po niya sa Philippians 4:19, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sa Matthew 6:25-33, habang nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alaala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos na buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa iyong papawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani
o nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalaala? At bakit kayo nag-aala tungkol sa pananamit? Tignan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon na hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganitong mga damo sa parang na buhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ay pinahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Verse 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So katulad na Abraham, mga kapatid, tayo po ay makakaasa na ang lahat ng ating pangangailangan ay alam ng Diyos at ito po ay kanyang ipagkakaloob. So kailangan na tayo po ay sumunod sa kanya at bilang panghuling talata ay atin pong mababasa sa 2 Peter chapter 1 verses 3 hanggang 4 ang ganito. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Verse 4, at sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Nawa mga kapatid, tayo po ay pagpalain sa mensahe ng Diyos sa umagang ito at atin pong napatunayan na lahat po ng ating mga pangangailangan ay tunay na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos sa atin. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, sa mga oras na ito kami po ay dumudulog sa iyo na may pagpapasalamat na sa linggong ito ay niloob ninyo, Panginoon, na kami po ay makapagsama-sama muli sa pananambahan sa inyo, kahit na kami po ay magkahiwa-hiwalay, Panginoon. Yes, Lord God, salamat sa iyong mga salita na amin pong napag-aralan, na kayo po ay laging nandyan. Alam po ninyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. At katulad po ni Abraham, na wala pong question na sumunod po sa inyo, kung kayo po, kami po ay susunod sa inyo, lahat po ng aming mga pangangailangan, Ama, ay inyo pong ipagkakaloob. Maraming salamat na patuloy niyong pinoproteksyonan ang bawat isa sa amin. At katulad ng inyong mga pangako, Panginoon, na aming pinanghahawakan. Bagamat mahirap po ang mga panahong ito, dahil po sa umiiral na pandemic, mahal ninyo kami, at inyo pong ipagkakaloob, Panginoon, ang lahat ng inyong mga provisions. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong lahat ay dadako sa ating banal na Santa Cena, mga kapatid. Ating pong dinggin ang sinasabi sa John chapter 6 verse 53 hanggang 58. Ganito po ang sabi. Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven.
Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid, bago natin tanggapin ang banal na Santa Cena. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkain ng aming kaluluwa. O Diyos na tuwing aming ginaganap ito, inaalala po namin ang inyong pagkakaligtas po sa amin sa dagat ng kasalanan. At dahil po, Panginoon, sa bread of life na ito, kami po ay mabubuhay na magpasawalang hanggan na kasama po kayo. Purihin po kayo, O Diyos. This we ask of you through Christ our Lord. Amen. Okay, mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. At nais ko pong basahin sa inyo ang nakasulat sa unang Kronika sa chapter 29, verse 6 hanggang 9. Nang magkagayoy, naghandog na kusa ang mga prinsipe ng mga sangbahayan ng mga magulang at ang mga prinsipe ng mga lipi ng Israel at ang mga pinunong kawal ng lilibuhin at ng dadaanin, pati ng mga tagapamahala sa gawain ng hari. At ibinigay nila sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto na 5,000 talento at 10,000 dariko at pilak na 10,000 talento at tanso na 18,000 talento at bakal na 100,000 talento. At sila'y nangagsumpungang may mga mahalagang bato ay nagsipagbigay sa kayamanan ng bahay ng Panginoon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ni Jehiel na Gersonita. Nang magkagayoy, nagalak ang bayan dahil sa sila'y nangaghandog na kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso na nangaghahandog na kusa sa Panginoon. At si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Mga kapatid, sa atin pong pagkakaloob, kagaya ng ating narinig, ay nagbigay sila ng may kagalakan dahil ang kanilang ipagagawa ay ang bahay ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay magbibigay sa Panginoon, tayo po ay magbigay ng kusang loob at may kagalakan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami ay patuloy mong pinagpapala sa aming buhay, hindi lamang sa espiritual, kundi sa mga bagay na material. Salamat, Panginoon, dahil di mo kami pinababayaan.
Bagamat kami ay nagkukulang, nakakalimot, pero Ikaw, Panginoon, ay hindi nakakalimot sa amin. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat din sa pagbibigay sa iyo upang maramdaman namin, Panginoon, na ang Diyos na aming sinasamba ay buhay at tapat sa Kanyang mga pangako. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatiling tapat sa pagbibigay sa iyong banal na iglesia. Tulungan mo rin ang iglesyang ito na aming pinaglilingkuran. Tulungan mo ang mga namamahala. Tulungan mo ang mga taong ginagamit mo upang sila ang mag-ayos, sila ang magpagawa ng mga pangangailangan sa loob ng iglesia. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa amin. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hail, I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail, I will dance forevermore. As we end our celebration today, let's be reminded of God's promise to be still in His presence as we go along this journey called life. Let's sing unto the Lord. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and waters roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the land, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power
Just you'll be still and know that you are God. You deserve the highest praise, O Lord. Be magnified, be honored. We pray this in Jesus' name. Everybody say amen. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin para sa ating pong closing prayer, mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa patuloy niyong pag-iingat sa amin, Panginoon, sa pagdaraan ng mga buwan at mga araw na sa ilalim ng pandemyang ito, Panginoon, kami inyo pong ginagabayan. O Diyos, nagbago man ang takbo na aming buhay, nagbago man po, Panginoon, ang aming mga ginagawa pang araw-araw, ang aming pong pananampalataya at pananalig po sa inyo, Panginoon, kailanman ay hindi magbabago. Kaya, Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan dahil sa pag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw. Ito po, Panginoon, aming samo sa pangalan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong tanggapin ang pagpapala, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ang sumainyo nawang lahat